Hello, for today's video ay gagawa po ako ng canopy. Yung inilalagay po sa ibabaw ng bintana o kaya sa pintuan. Para pag umulan ay hindi papasok ang ulan. Kadalasan ginagawa kasi nun mga bakal, 'di ba? Tapos ang nilalagay na bubong, tawag doon ay polycarbonate o kaya yung may iba-ibang kulay na polycarbonate. May iba-ibang kulay ng green, yellow, blue. Yun ang kadalasang nilalagay. Pero ang gagawin ko po ngayon ay gawa sa aluminum at ang ilalagay ko po ay cladding. So ngayon ayan, pinuputol ko na po ang aluminum. Ang ginamit ko pala ay 1/2 tubular. Ang gagawin ko lang naman po ay ito lang ho, hindi ko pa magagawa yung buong canopy. So paisa-isa lang muna ang gagawin ko kasi masyado pong magiging mahaba ang video. So ito muna. Yan po muna ang gagawin ko, yan yung may naka circle na broken line. So yun lang po muna ang aking gagawin. Kaya puputulin ko muna itong 1/2 tubular. So wala po kasi akong electric saw na sira, kaya mano-mano lang po ang gagawin ko ngayon. Maganda kung meron kayong electric saw kasi mabilis ang paggawa. Hindi kagaya nito, maglalagari ka pa, tapos pagkatapos mong maglagari ay magkikikil pa kasi kailangan syempre pantay. So medyo matagal talaga, kaya lang syempre kung wala naman tayong gamit ay magtsatsaga lang muna tayo sa manual. Ngayon pag nagkaroon tayo ng budget ay pwede na tayong bumili ng electric saw. Marami naman murang electric saw ngayon maraming mura. Kaso syempre pag wala pang ang budget, ay pinutol ko muna yung haba. Dalawa ang puputulin ko pong ganyang kahaba, tapos yung height nun ay nasa mga 12 inches. Ang haba pala nito kulang-kulang na 48 inches. Yun yung drawing po kanina, yun yung po hindi lang maganda ang pagkakadrawing. Yun po ang gagawin ko na canopy. So syempre uunahin muna yung pagdudugtungan nung mismong canopy. So ayan, nagkikikil po ako, pinapakita ko lang sa inyo. Pwede nyo naman i-fast forward, pero kailangan ko po talagang ipakita kung paano ang paggawa. So ayan, kailangan mag-eskwala, tapos putol, kailangan magputol tayo, tapos yun nga, kailangan mano-mano. Ngayon kung meron naman po kayong grinder, maganda rin gumamit ng grinder kasi mabilis. Kaya lang yun nga, kailangan ingat kayo doon sa grinder kasi minsan alam nyo na yung talim nun, yung bilog, minsan na nag na bibiyak. Delikado syempre. Kaya kung gagamit kayo nung, bumili na rin kayo ng magandang klase. Marami naman magagandang klase na grinder. So ayan na po. Yun, pinutol ko na. So ano ba to, paano to, hindi ko ma-fast forward, medyo mahaba nga itong video na to. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video, so kasi medyo naging busy ako, kaya ngayon eto na naman, mag-upload na naman po ako. So yung mga patuloy po na nagsusubscribe, maraming salamat po. Sana dumami kayong mga subscribers. So ayan nga, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan gumawa tayo ng para bang experiment. So
Kung pwede naman yung aluminum, so bakit hindi, 'di ba? Kasi yung bakal kung walang magwe-welding o hindi mo kayang mag-isa yun, magwe-welding ka pa ng bakal, kung maliit lang naman, so bakit hindi na lang ang aluminum? So at saka yung cladding ngayon, nauso kasi ang cladding, hindi rin mabubulok yun, yung cladding. Yun nga lang, ang cladding pag ginamit ay hindi see-through, hindi mo na makikita yung ilalim, 'di ba? Hindi kagaya ng mga polycarbonate, medyo naaninag mo pa, nakikita mo pa yung pinakailalim, 'di ba? Pag dumungaw kayo, lalo na yung transparent, o nakikita nyo syempre. Ito gagamitin ko cladding Meron kasi akong cladding, so sayang naman, kaya itong naisip kong ayan, gawin. So ayan, nakapagputol na ako. Ito naman yung height, dalawang 12 inches ang puputulin ko naman. So ayan, mahirap talaga, matagal mag-eskwela. Matagal talaga pero yun nga, kailangan po nating magtiyaga. Kung wala pa tayong gamit, lalo na yung mga nag-uumpisa dyan, so ang bibili nyo palang talim ng lagari ay kailangan yung pino. Oo, pang aluminum, pwede rin kasi yung mga 120 teeth. Kasi yung iba nun, pang bakal So, pag ginamit nyo kasi yun sa bakal, yung pang aluminum, pag ginamit nyo sa bakal, syempre pupurol na yun. Pag ginamit nyo na naman sa aluminum, iba ang pambakal na talim ng lagari, iba rin ang pang aluminum. Yung pang bakal medyo madalang, yung pang aluminum masinsin, kaya nga 120 feet yung talim nun. So ayan, nagpuputol pa rin ako. Medyo matagal talaga itong gawin. Tapos pagkatapos ay magkikikil, so matagal talaga. Ayan, naputol ko na, medyo pinorward ko na rin. So ayan, kikikiling ko naman yan. Kasi hindi mo naman pwedeng i-exacto yung sa guhit, nawawala. Saka minsan yung lagari hindi pantay, hindi dumidiretso. Kaya kailangan mo talagang magkikil. Madali lang naman kasi medyo hindi naman ngayon ang aluminum, medyo malambot, kaya madali siyang kikilin. Hindi kagaya ng mga sinauna, sobrang kapal, kaya mangangalay ka talaga sa pagkikil pa lang. So ngayon, dahil medyo manipis na ang aluminum, kaya madali na lang ang pagkikikil. So ayan, pwede nyo naman i-pass forward pag na yan. Ako ayan, naputol ko na rin. So ilan na yan? Dalawa na ang height, dalawa na rin ang haba. So kompleto na po siya. Ngayon, kailangan natin itong i-kantomesa. Kakantomesa pala to. Kaya ayan, ikakantomesa ko naman siya. So maglalagari na naman ulit ako. Kaya nga kung may budget lang ako, na maganda talaga yung meron kang electric saw. Napakabilis. So isang anuhan mo lang, putol agad, diba? Tapos dire-diretso pa, hindi ka na kailangan magkikil. Hindi kagaya nitong lagalagari na to. So kailangan mo pa talagang magkikil. Ayan, kailangan mo pang mag-eskwela. So wala tayong magagawa, wala tayong budget sa ngayon. Meron naman ako dati, kaso mo nga lang nasira. Ayoko nang gamitin kasi ang ingay, tapos parang nakakatakot pang gamitin, di ba? Madisgrasya ka pa. So ito na lang muna. So pagka nagka-budget, saka na ulit ako bibili. So ayan,
kinakantomesa ko na po yan. So, sana po yung mga nagsusubscribe, so patuloy po kayong mag-subscribe. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe. Marami pa po akong gustong gawin, papakita. So, abangan nyo na lang po. Siguro ngayon makakapag-upload na ulit ako. Medyo naging busy lang talaga. So ngayon magko-concentrate na ulit ako sa paggawa ng iba't ibang aluminum products, glass and aluminum products. Gusto ko nga mag-concentrate ngayon sa mga showcase, sa mga cabinet muna. Pero pag may ginagawa kami, so yun, ibibideo ko na ulit yung mga ginagawa namin. Ayan, kinantomesa ko na. So lahat gagawing ganyan. So kailangan ikantomesa. Lahat po ng 4 na aluminum na yun ay gagawin kong ganyan. So pati itong mahaba na yan, kailangan ikantomesa rin yan. So ayan, nakantomesa ko na. Hindi ko na pinakita. O yan, ngayon kikikilin ko na lang yan. Ayan, 2 na siya. 2 mahaba, tapos yung 2 maliit. O yan, na kompleto ko na, nakikil ko na yata yan. Ayan na. Isusunod ko na syempre ay bubuuin ko na yan. So kailangan ko naman ngayon ay ang bracket. Yan po yung bracket na ginagamit dyan. Ang sukat po niyan ay 3/4 by 3/4 by 1/8 angular. So puputol po ako ng 8 piraso na magkakasya po doon. Ang gagawin ko kasi para medyo mas matibay ay dala-dalawa po ang ilalagay ko na bracket. Dala-dalawang bracket po. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ilagay ang bracket. So napakadali lang pong gawin ito. Kayang-kaya nyo pong gawin ito. So kung gusto nyong lagyan ng canopy ang inyong bahay, ang mga bintana, so yun, pwede nyo pong gayahin tong ginagawa ko sa pamamagitan ng aluminum. Wag na po yung bakal. Siyempre kailangan tibayan nyo. Kasi ayan, yan po yung bracket. 1/8 po ang kapal niyan. Yan, pinutol ko na. Magpuputol po. Ayan, tinan nyo, eksakto lang yan dyan. Tapos, i-rebits ko lang. So, yan, lalagyan ko pa rin dala-dalawa. O, kaya kailangan ko 8 kasi yung 2 ang lalagyan ko. Siyempre, yung 2 hindi na. Kasi, idudugtong mo lang naman yun. So, ayan, magpuputol po ako ng, ayun, naputol ko ng bilis, 8 na po yan. So, yan, naputol ko na ang lahat ng bracket na gagamitin ko. So yan, naputol ko na po. Susunod niyan ay re-ready ko na po yung butas para pag nirabits ko ay madali na lang. So ayan, binubutasan ko. Yun nga lang, ang aking talim ay medyo mapurol na naman. So hindi na naman ako nakabili ng panibagong talim. Ang gagamitin nyo po pala dyan ay 1/8 na drill bit. Kasi ang gagamitin kong ang gagamitin kong rivets ay 1/8 by 1/2 na rivets. So kaya yan, nire-ready ko ng butasan yung bracket. So yan, ginagamitan ko po siya ng plies. Kasi kung hahawakan ko lang yan ay delikado. So para hindi po madisgrasya ang ating kamay. So gamitan nyo po siya ng plies para mabutasan nyo yan. So yan, lahat po yan ay bubutasan ko para tuloy-tuloy na po yung pag-connect ko sa 4 na aluminum. So yan, ayan, natapos ko na. So yan, idudugtong ko na po siya. So i-rebits ko na po yan. So ganyan lang po kadali. Sabi ko sa inyo, madali lang talaga yan Pero yan lang muna ang pinapakita ko Sa susunod,
yung yung pagpapatungan naman ng mismong cladding. Siyempre isa-isa lang dahil wala, mahaba ang video, hindi natin kakayanin ng isang araw lang ang paggawa. So medyo putol-putol po talaga ang video. Ang importante po ay ipapakita ko naman ang kabuuan kung paano ko po ginawa. Ayan, i-revits ko na po siya. Madali kasi ang rivets kaysa sa magtornilyo, di ba? Mas madali ang rivets. So, ayan. Ganyan lang po kadali. So, kung gusto nyo nga pong gumawa ng canopy sa inyong bahay, ay pwede na po kayong gumawa. Sundan nyo lang po ang video at panoorin nyo syempre. Di po ba? Yan. So, ayan na po siya. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Yan. Dalawang rivets. So, matibay na po yan pag nagdugtong-dugtong. Matitas. Lalagyan ko pa sa kabilang side ng isa pang bracket. So talagang matibay na yan. Siyempre siguraduhin natin kasi naka-expose po yan sa labas. Paano pag may bagyo tuklap ang inyong cladding, siyempre kung hindi nyo titibayan. So kailangan natin pong tibayan ang ating mga ginagawa. So ayan, yan na po siya. Binubutasan ko yung paglalagyan ko naman ng isa pang bracket. So ayan, yan, mamarkahan ko lang muna yan. Hindi mo naman pwedeng idire-diretso yan. Kailangan markahan nyo muna bago butasan nyo ulit. So ayan. So, tuloy-tuloy na po ang paggawa. So, sa mga nakasubscribe po sa akin, medyo matagal ako nakapag-upload pero tutuloy-tuloy ko na po ulit. So, sana po ay nandyan pa rin po kayo at sinusubaybayan ang aking channel, Glassworks at Iba Pa TV. So, tsaka ngayon medyo maayos-ayos na yung yung mga pagbibideo ko tsaka yung voice over. Yan. Magba-voice over na tayo para maiintindihan nyo po ang ginagawa ko at saka syempre lalagyan ko na rin ng caption. So, kahit walang sound ay mababasa nyo naman po ang aking ginagawa. So, ayan. Rivets lang po ang ginamit ko. So tuloy-tuloy lang po tayo. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe, sana po mag-subscribe po kayo. Marami po kayong matututunan sa aking channel. Yes. Kaya mag-subscribe po kayo. Magandang hanap buhay rin po ito. Kayo rin. Magandang hanap buhay ang glass and aluminum works. So kasi habang may nagpapatayo ng bahay, syempre meron namang aluminum at salamin na gagamitin sa mga bintana, di ba? Wala na. Lahat meron, pati building, kaya maganda po talagang hanap buhay. So ayan, nalagyan ko na lahat ang dalawang side, di ba? So dala-dalawa. Ngayon ay bubuin ko na po siya. Ayan, hindi ko nilagyan syempre yung dalawa kasi idudugtong ko na lang po yan. So ayan, dudugtungin ko na. So ganyan lang po yan. Ganyan lang ang pagdugtong. So yan, tapos i-re-rebitch nyo na naman ulit. I-rebitch naman ulit yan. Medyo mapuro lang talaga yung aking talim. Wala, kailangan na naman bumili ng bago. So, bibili na naman. Ganun talaga. Pwede nyo namang hasain kung marunong kayo maghasa. Kasi wala akong panghasa eh. Yung iba, hinahasa lang to eh. Nakakatipid pa sila. Basta hindi putol. Kung marunong kayo maghasa, ginahasa lang yan.
So, yan, i-rebits ko na po. Yan na, matatapos na rin. So, yan lang po muna ang gagawin ko. Next, sa next part ay yun na pong pinakabubong. So, yan. Ayan, lagyan niya, i-rebits lang po sa mga kanto, bawat kanto. So, ganyan lang po yan kadali. Madali po lang. So, lalo na yung mga karpintero, kung ano yung gagawa ng kahoy, nagagawa rin po ng aluminum. So, kung ano yung nagagawa ng aluminum, pwede rin po sa kahoy. So, ayan. Ayan na. Malapit na. Konti na lang po. Konti na lang at mabubuo na ang part ng base ng canopy. Yan. Part lang po yan. Inuulit ko po, part lang po ito ng canopy. Sorry, excuse. Kasi hindi po kakayanin ng isang video lang po. So, susunod, abangan nyo po yung part 2 para mabuo na po siya. So, ayan. Yan, para mas matibay, di ba? So, kasi dalawa ang bracket na nilagay ko. Kaya, yan. I-rebits nyo lang ng i-rebits. Dali lang gumawa. Madali lang talaga ang paggawa ng canopy. Protection din kasi yun talaga sa ulan. Lalo na pag sliding ang bintana nyo, yun. Kailangan nyo talagang lagyan yun. Kasi tatagos talaga yung tubig sa pinaka ilalim. Okay lang kung awning eh. Pag awning, pwede nyo kasing, pag nasarado na yun, hindi natatagos ang ulan. So, ang sliding, kailangan talaga lagyan ng canopy. Tsaka pampalilim din to, di ba? Nakakatulong din para hindi masyadong pumasok ang init. So, ayan na. Ganyan lang po yan. Ayan. So, pakita ko lang po sa inyo no, na buo na. So, ayan. So, yan lang muna ang aking gagawin. So, ayan na po siya. Malapit nang matapos. So, yung mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para may matutunan po kayo. So, maraming salamat sa mga nanonood. Thank you. So, ayan, malapit na pong matapos. So, ayan, ganyan lang po yan. Yan. Yan na ang pinaka-base niya. So, di ba sa bakal, meron din namang ganyan. Support yan eh. So, ayan. So, ganyan lang po yan. I-rebits ko na lang po. So, pinakita ko lang po sa inyo na nabuo na po ito. So, yan yung sinabi ko sa una, yung may drawing. So, ayan na po. Yan na po ang base ng canopy. So, thank you for watching.